Halika na, Cheska. Maligo muna tayo. Babe, hindi ka ba maliligo? Mamaya na lang, babe, habang busy sa pagsuswimming si Cheska. At si Jennifer ay pasimple itong humingi ng pasensya kay Camila. Pasensya ka na kagabi. Okay lang, walang problema sa akin. Basta umiwas na tayo sa isa't isa, ayaw ko lang ng gulo. Basta wag kang aalis sa bahay, iiwas na ako. Natapos nang maligo si Cheska at si Jennifer. Saglit lang, babe, ha? Magpapalit lang ako ng damit. Ano, Cheska, sasama ka ba sa amin? Hindi, dito na lang ako. O sige, ikaw ang bahala. Babe, matagal ka pa ba? Tanong ni Gab. Eto na, binibilisan ko na. Okay na ba si Camila? Kanina pa naghihintay sa baba. Sige, susunod na ako. Camila, sandali lang, nagbibihis pa si Jennifer. Okay lang, sir. Makapaghihintay naman po ako. Isang oras pa yan bago matapos. Mabuti umalis na lang kayo, abutin kayo ng gabi. Pagbibiro ni Cheska. Ito na, tapos na, tara na. Ano, Cheska, dito ka na lang? Hindi ka talaga sasama? Hindi, dito na lang ako. Nakaabot na sila sa bayan ng San Roque. Doon nakasagap ng signal si Camila. Ma'am, saglit lang po, tatawagan ko muna ang anak ko. Bumaba muna ito ng sasakyan para tawagan ang kanyang anak para kumustahin ito. Hello, Nay, anak? Mabuti naman at tumawag ka. Saan ka ba ngayon at di ka namin makontak? Nag-island hopping po yung amo ko, isinama po ako, Nay. Ito kasing si Tintin kahapon ko pa gustong kausapin. Nag-aalala na nga kami ng tatay mo dahil kahapon ka pa namin tinatawag. Okay lang po ako, Nay. Kailan po ang huling pasok ni Tintin, Nay? Para madala ko na po siya bago po umalis ang amo ko patungong Amerika. 2 araw na lang, anak, at wala na silang pasok. Sige po, Nay, para makunan ko na po siya ng ticket. Pwede po ba siyang makausap, Nay? Sige, nandito siya. Tintin, kakausapin ka ng mama mo. Tumakbo si Tintin papunta sa lola niya. Nang marinig, nakakausapin siya ng mama niya. Hello po, mama. Anak, uuwi ang mama dyan para kunin ka, pansamantala. Dito ka muna kay mama. Talaga po, mama? Yehe, excited na po ako, mama. Makasama po kayo. Oo, anak, dahil bibili tayo ng laruan mo at mga damit. Na gusto mo yan, di ba? Malambing na tanong nito sa anak. Opo, mama. Anak, kakausapin na lang ulit kita kapag nakauwi na ako sa bahay ng amo ko. Dahil kasi mahirap ng signal dito sa pinuntahan namin. Sige po, bye mama, I love you. I love you, anak. Tapos bumalik na si Camila sa sasakyan. Tapos na kaming mag-usap ng anak ko, ma'am. Excited na tuloy ako kung si Tintin. Napakabait ng batang yan, ma'am. Sa tingin ko, mas mabait siyang bata. Sige, babe, diretso na tayo sa palengke. Camila, ikaw na ang mamili, ha? Sasamahan kita. Sasama po kayo, ma'am. Okay lang po. Oo naman, walang problema sa akin. Hindi ako sanay sa ganito, pero gusto kong subukan ang mga simpleng pamumuhay. Gusto ko kasing hindi habang buhay, kailangan ko ng katulong na mag-aasikaso sa asawa ko. Di ba, babe? Oo, tama. Nandito na pala tayo. Tara na, Camila. Babe, sasama ka ba? O kami na lang? Kayo na lang, dito na lang ako maghihintay. Pumasok na sila sa isang palengke. Tinuruan naman ni Camila si Jennifer kung paano mamili ng preskong isda, sariwang gulay at prutas. Tama na siguro to, Camila. Tara na at baka nababagot na yung isa sa kahintay sa atin. Sige po, ma'am. Babe, pasensya ka na, natagalan kami. Okay lang, sige, sumakay na kayo para makabalik na tayo agad. Sa pagbalik nila ay tumawag naman ang mga parents ni Jennifer na para kumustahin silang dalawa. Hala, tumawag pa lang, mama. Naiwan ko kasi ang phone ko. Teka muna, Camila. Tawagan ko muna ang ma'am. Sinagot naman agad na kanyang mami ang tawag. Hello, Iha. How are you? And where are you now? Are you with Gab? Ma'am, I'm okay. And I'm with Gab. Don't worry about me. Anak, I think you need a bodyguard. Sabi ng ina nito, naalalang-alala sa kanya. I don't need a bodyguard. I'm safe. And besides, nandito naman si Gab, ma'am. Kailan ka babalik dito? Malapit na po, ma'am. Bakit ba kasi hindi na lang kayo magpakasal? Na, ano pa bang hinihintay niyong dalawa? Gusto namin ng mas makilala pa ang isa't isa. Hindi madali ang matali sa isa't isa, lalo na kung hindi pa kayo sure. Iha, anong hindi sure? Nagsama na kayo sa isang bubong at matagal na kayo ni Gab.
Hindi pa rin ba kayo sure sa isa't isa? Ang dami niyo ng pinagdaanan. Basta ma'am, darating din po kami dyan. Sige, mag-ingat ka dyan. Teka, nandyan ba si Gab? Kakausapin ko muna siya. Nandito po. Gab, kakausapin ka ni mama. Okay, hello tita. Gab, wag mong pababayaan ang anak ko ha? Opo tita. Sige, mag-ingat kayo. Salamat po. That's ma'am, napaka-overprotective. Akala ko kung ano na. Ano na nga ba ang gagawin natin? Magluluto na po, ma'am. Oo, sige. Dalhin mo yan dito. Ito ang lulutuin natin, Camila ha. Ikaw na ang bahala, basta sarapan mo. Itong hipon ang paborito ko at ang lobster. Ako na po ang bahala, ma'am. Halos tatlong oras din natapos si Camila sa pagluluto. Ang sarap nito. I can't wait. I-serve na natin to lahat. Sige ma'am, ang sarap, grabe. Magaling ka talagang magluto, Camila. Bukas may susunod dito yung iba kong mga empleyado. Ganito din ang gusto kong pagluto. Magkakaroon lang ng konting beach party. Actually, it's a farewell party but I don't like to say that way para namang mawawala na ako. Opo ma'am, tumawag din ang mama ni Gab para kumustahin din silang dalawa ni Jennifer. Hello mama, napatawag ka. Iho, nag-aalala ang papa mo sa'yo. Siya nga pala tumawag ang sekretary mo dito. Dahil hindi ka daw makontak, may meeting daw kayo bukas ni Mr. Aragon. Hala, oo nga, tama. Sige mama, uuwi na ako bukas. Tama, nakalimutan ko. Si Jennifer ha, wag mong pababayaan. Opo ma. Babe, kailangan ko nang bumalik bukas dahil may importanteng meeting ako kay Mr. Aragon. Kayo na munang bahala dito ha. Tapos babalik na lang ako pagkatapos. Okay babe, naiintindihan ko. Halika, kumain na tayo at malamig na itong niluto ni Camila. Aagahan ko ang pag-alis dito bukas dahil walang signal baka i-cancel Mr. Aragon ang meeting namin. Gaano ka importante ba ang meeting na yan, babe? At kailangan mo talagang umuwi. Sobrang importante, babe. Okay babe, kailangan mo talagang umuwi. Paano ba yun, girls? Tayo na lang matitira dito. Babalik din naman ako pagkatapos. May guard naman sa resort na ito. Basta babe, balik ka agad ha. Pagkatapos nilang kumain ay naligo na naman si Jennifer at si Cheska. Habang si Camila bumalik sa loob para maghugas ng plato at maglinis sa loob. Hindi nga lumapit si Gab sa kanya gaya ng pinagkasunduan nila. Dahil takot si Gab na baka umalis si Camila sa kanilang bahay at maghanap ng ibang trabaho. Babe, halika na, maligo na tayo. Sige, susunod na ako. Babe, palagay naman ng lotion sa likod ko, please. Babe, may personal watercraft boat naman, gamitin natin. Marunong ka mag-drive niyan, di ba? O sige, pagkatapos nito. Habang masayang nag-ride ng boat si Gab, ang si Jennifer, si Camila nasa malayo lang, nakatingin sa kanila. Hindi niya mapigilang magselos sa nakikita niya. Camila, halika, maligo na tayo. Mamaya na lang po ako, ma'am.